Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Raul, 28 taong gulang. Kasalukuyang naninirahan sa isang bayan sa probinsya ng Bicol. Meron na po akong asawa at 2 anak. Kahit payak at mahirap ang aming pamumuhay, ay masaya naman ako dahil buo at magkakasama ang aming pamilya. Isa nga po pala akong karpintero. Kapag wala akong kontrata para gumawa ng bahay, ay sumasideline ako ng ibang mapagkakakitaan, gaya ng pag-uuling, pagkukopra, taga-ani at tagabilad ng palay, pagbibenta ng kahoy at kung ano-ano pang diskarte para madagdagan ang kita at makaipon ng pangtustos sa aking pamilya, lalo na sa mga pagkakataon na may emergency. Ang karanasang aking ibabahagi ay nangyari noong ako ay 20 anyos pa lamang. Aaminin ko na noong mga panahong ito, Sir Carl, ay masasabi kong sutil at pasaway talaga akong anak. Madalas akong nasa galaan, inuman o di kaya mga fiestahan kasama ang mga barkada, na siya namang pinagsisisihan ko magpasa hanggang sa kasalukuyan. Isang araw, nagising ako dahil sa narinig ko ang tawag ng pangalan ko mula sa labas. "Paring Raul! Paring Raul! Nandyan ka ba?" Wika pa ng isang boses na nagmumula sa labas ng bahay. Agad akong tumayo at dumungaw sa bintana. Pupungas-pungas pa ako noon at nagulat sa liwanag ng araw. Mag-aalas 10 na pala noon, kaya tutok na sa bintana ko ang sikat ng araw. Nahirapan pa akong aninagin kung sino yung nasa labas ng bakuran na tumatawag sa akin. Muli iyong nagsalita. "Uy, paring Raul! Ano ba yan, pare? Tanghali na! Tulog ka pa!" Hinarangan ko ng palad ang aking mga mata para hindi tamaan ng direktang sikat ng araw at makita ko kung sino iyong naroon na tumatawag sa akin. Nakita ko nga na ang kaibigan ko pala iyon na si Densyo. "Oh, paring Densyo, anong kailangan mo? Storbo ka sa tulog ko eh." Nauurat na wika ko pa. "Pare, bumangon ka na dyan. Sama tayo. Pupunta tayo sa kabilang baryo, sa kakilala ko. Fiesta roon sa kanila." "Ah, ganun ba? Anong oras tayo pupunta?" Di ngayon na. Maligo ka muna tapos magbihis. Magdala ka na rin ng ekstrang damit na bihisan. Magpapatulong kasi ang tropa ko roon na magkatay ng kambing. Yun daw ang kakatayin niya kapag nagpunta ako. Mag-isa lang kasi yun sa bahay ngayon. Kaya kung hindi raw tayo makakapunta, di hindi na siya maghahanda." "Oo, sige parin Densyo. Daanan kita sa bahay niyo." Wika ko pa. "Sige par." Wika niya naman at umalis na ng bahay namin. Muli kong isinara ang bintana at humiga sa aking papag. Medyo inaantok pa kasi ako. Noong una ay parang ayoko ngang sumama kasi galing lang din ako sa inuman noong nakaraang gabi. Kaso naisip ko na sayang naman ang pulutang kambing. Ilang buwan na rin kasi na puro na lang mani o di kaya buy bawang ang pulutan namin sa inuman. Minsan naman ay nakaw na manok at sinasabawan ng marami dahil marami rin kami na nagsasalo-salo. Bumangon ako at naligo sa banyo. Pagkalabas ng banyo ay nagkape na rin muna ako para kahit papaano ay hindi ako samaan ng sikmura. Ayoko rin munang kumain sa bahay. Doon na lang ako babawi sa pupuntahan namin. Ilang saglit pa ang lumipas at nasa kalahati ang laman ng tasa ng iniinom kong kape nang tumambad sa harapan ng pintuan namin si Densyo. "Ano pang ginagawa mo pare? Ba't ang tagal mo?" Di nagkakape. Kita mo kagigising ko lang eh. Huwag ka nga magmadali. Hindi naman tayo magkukumute.
kaya walang problema ang biyahe natin papunta doon. Sagot ko pa sa kanya. Pumasok naman siya sa bahay namin at nagkape na rin. Pare, nasaan ang mga magulang mo? Ewan ko, wala rito eh. Baka umalis. Makalipas ang 10 minuto ay natapos na kami sa pagkakape. Kinuha ko na ang susi ng aking motor at umalis na. Noong panahong iyon kasi Sir Carl ay may sarili akong motor. Binili para sa akin iyon ni Mama at Papa para may service ako sa pagpasok sa paaralan. Medyo malayo kasi ang bahay namin sa sentro. Maglalakad pa ng mga 5 minuto bago makarating sa highway kung saan may dumadaang jeep na papuntang bayan. At kapag rush hour ay talagang napakahirap makasakay ng jeep. Kaya ibinili nila ako ng service na motor. Pero imbis na maging service sa pagpasok sa paaralan, ay naging service ko tuloy para dumayo sa inuman at fiestahan sa iba't ibang mga lugar. Ang pamilya kasi namin, kahit hindi mayaman, medyo nakakaluwag naman sa buhay. Kaya akong bilhan ng mga bagay na kailangan ko. Isang government employee si mama ko. Si papa ko naman ay isang truck driver sa isang construction company. Kaya sapat ang income nila para sa pangangailangan namin. Tungkol naman sa pupuntahan namin ni Densyo, ay hindi ako masyadong pamilyar sa lugar na iyon. Narinig ko na siyempre ang lugar, pero hindi pa ako nakakarating roon. Kasi sa pagkakaalam ko ay bukid na iyon at medyo may kalayuan na rin sa aming baryo. Hindi ko nga alam na may kakilala pala doon si Densyo. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng daan, ay patuloy lang kami sa pagkikwentuhan. Ayon pa kay Densyo, ay nagbaon pa daw siya ng gin bulag dahil baka magkulang ang iinumin namin doon. Malayo pa naman ang mga tindahan at ayaw niya nang umalis kapag nabitin sa alak. Ako naman ay ipinagmamalaki ko sa kanya ang dala kong mga plastic at isang Tupperware na nakalagay sa aking bag para may mapaglagyan ako ng pang take home. Tinawanan naman ako ni Densyo dahil matakaw raw ako sa ulam. Sabi ko naman na siya naman ay matakaw sa alak. Tapos nagtawanan na kami. Makalipas ang halos 25 minutos, narating na namin ang liblib na baryong iyon. Medyo nahirapan ako sa pagmamaneho dahil lubak-lubak at talaga namang putikan ang daan. Mukhang umulan noong nakaraang gabi, kaya malambot ang lupa. Idagdag pa na napakakipot ng daan roon. Pagkarating sa lugar, nagulat ako dahil hindi ko lubos akalain na may ganoon palang baryo sa lugar namin. Simple lamang ito. Pagpasok mo sa bukana ng baryo, ay makikita ang mangilan-ngilang mga bahay na gawa lamang sa kawayan at pawid naman ang bubong. Sa tansya ko ay mga nasa 15 bahay lamang iyon, pero makikita mo talagang masiyahin ang mga tao. Kahit na malayo sa sibilisasyon ang uri ng kanilang pamumuhay. Matapos kong maipark ang motor sa may bukana malapit sa puno ng akasya, ay agad na kaming naglibot-libot ng aking kaibigan. Pinagmasdan ko ang buong kapaligiran at masasabi ko talagang abala ang lahat. Ang iba ay abala sa pagkakatay ng mga baboy, habang ang iba naman ay abala sa paghihiwa. Ang mga kababaihan naman ay gumagawa ng iba't ibang klaseng kakanin. Makikita kasi iyon dahil naroon lang sila gumagawa sa mga lamesa sa labas ng kanilang mga bahay. Maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki at kinausap nito si Densyo. "Uy, paring Densyo, kumusta? Mabuti at nakarating ka. Akala ko hindi ka na pupunta eh. Sino naman ito?" "Ito nga pala si Raul, tropang dikit ko sa amin. Siya lang ang naaya ko dahil abala pa sa trabaho ang ibang mga tropa. Pero huwag kang mag-alala, may ibang tropa akong dinala." Wika pa ni Densyo ng nakangiti habang binubuksan ang dalang bag.
Kita roon ang 5 pirasong gin bilog. Ayun no, tamang-tama may dala ka. Isang galong tuba lang kasi ang naihanda ko. Hindi pa ako nakakababa para bumili ng hard. Dahil sa marami naman yung dala mo, kaya ayos na yan. Hindi na kailangan pa magdagdag. Siya nga pala paring Raul, ito si Jobert. Pero Berting na lang daw itawag mo sa kanya. Dahil yun ang palayaw niya. Nice meeting you pare. At welcome na rin sa aming munting baryo. Wika pa ni Jobert at nakipaglamano sa akin. Tara, doon na tayo sa bahay magkwentuhan. Wika ni Jobert at agad naman kaming sumunod sa kanya. Katulad ng ibang bahay, simple lamang ang kanilang tahanan. Siya lang din ang naroon dahil nasa ibang lugar daw ang mga magulang niya. Subalit, ang talagang umagaw sa aking atensyon ay ang kanilang mga rebulto sa loob ng bahay. Aaminin ko na kakaiba ang mga ito at ni isa ay wala akong kilala. Pasaway at barumbado ako noong panahong ito, pero medyo relihiyoso naman ako at may takot din sa Diyos. Patuloy kong kinikilatis ang loob ng bahay. Doon ko napansin ang baligtad na krus ng kanilang rosaryo. Kakaiba na ang pakiramdam ko noong mga oras na iyon, pero ayoko namang manghusga agad dahil baka iba lang ang kanilang relihiyon at Diyos na sinasamba. Hanggang sa nagwika si Densyo ng, "Uy, paring Raul, tara na sa likod ng bahay. Tulungan na natin si Berting na magkatay ng kambing para maaga tayo makakain." Paliwanag pa nito na agad ko namang sinang-ayunan. Doon nga ay kinuha namin ang nakataling kambing at pinagtulong-tulungan itong katayin. Binuhusan namin ng suka ang bibig noon bago kinatay. Namangha ako noong mga panahong ito dahil marami pala silang alagang hayop. Sa isip-isip ko nga noon na mukhang masarap dumayo roon palagi ng inuman dahil marami ang pwedeng katayin na pampulutan. Habang abala kami sa pag-aasikaso noong kambing, napagkwentuhan namin ang tungkol sa buhay ni Jobert. Ayon pa sa kanya, marami sa mga tao na naroon ay bagong lipat lamang sa baryo. Madalas ay hindi sila nagtatagal sa isang lugar dahil kailangan nilang pumunta sa ibang bayan kung saan may mapapasukang trabaho. Maging siya ay madalas ring wala. Dahil sa magpifiesta, kaya umuwi na muna siya. Kaso wala pa rin pala ang mga magulang niya. Akala niya ay nakauwi na raw ang mga iyon mula sa pinuntahang lugar sa side ng kanyang ama. Marami pa siyang naikwento sa amin. Hindi nga namin namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. 4:00 ng hapon, nakatambay na kami sa isang kubo habang umiinom ng alak. Tuloy-tuloy na rin ang papak ko ng pulutan dahil papaitan iyon at may kilawin rin na kambing. Nagpatuloy ang aming masayang kwentuhan. Masarap kakwentuhan si Berting at hindi talaga siya nauubusan ng kwento. Bilib din ako sa taong iyon dahil napakaraming karanasan sa buhay. Marami akong natutunan at napagtanto dahil sa kanyang mga kwento. Habang patuloy siya nagsasalaysay, napansin ko na unti-unti akong inaanto. Napagtanto ko rin na parang umiikot na ang aking paligid. Hanggang sa maya-maya pa ay tuluyan na akong nahilo at parang mawawala na ng malay. Nakita ko na lamang si Berting na nakangisi ng nakakaloko sa akin bago ako tuluyang mawala ng ulirat. Hanggang sa bigla na lamang akong naalimpungatan nang maramdaman ko ang pagtama ng ulo ni Densyo sa aking mukha. "Huy, pare! Pare, gising! Delikado ang lagay natin!" Wika pa nito sa mahinang tinig. Sinipat ko ang buong paligid at doon ko napagtanto na nakagapos pala ang aking mga kamay habang naroon pa kami sa kubo ni Berting. "Pare, anong nangyayari? Bakit tayo nakagapos?" Takang tanong ko sa aking kaibigan. "Pasensya ka na tol, wala akong kaalam-alam na ganito pala ang mangyayari."
at doon niya inilahad sa akin ang buong kwento. Ayon pa sa kanya, narinig niya raw si Berting na may kinakausap na babae at base sa kanyang pagkakarinig ay napagtanto niyang angkan pala ng mga aswang ang naninirahan sa liblib na baryong iyon at balak daw kaming gawing putahe na kanilang pagsasaluhan sa kinagabihan. Noong marinig ko yun, Sir Carl, ay talaga namang nagsitaasan ang aking mga balahibo. Doon ko napagtanto na may kakaiba talaga sa baryong iyon. Pero huwag kang mag-alala, paring Raul. Gagawa tayo ng paraan. May sukbit akong balisong sa aking tagiliran. Susubukan kong kunin. Paliwanag ni Densyo. At doon nga ay dahan-dahan niya nang inilalabas ang sinasabi niyang balisong at sinubukang putulin ang kanyang tali. Makalipas ang ilang minuto ng pagtsatsaga, sa awa ng Diyos ay matagumpay niya naman itong naputol. Bilisan mo, pare, tanggalin mo din ito sa akin. Wika ko pa kay Densyo. Habang pinuputol niya ang lubid, ay dahan-dahan man naglalakad si Berting papunta sa aming direksyon. Bit-bit ang mahabang itak. Nakangisi ito sa amin ng nakakaloko habang nakapatong ang itak sa kanyang balikat. Bilisan mo, pare, dali, nandiyan na siya. Wika ko pa at ramdam ko na ang pagtulo ng malamig na pawis sa buo kong katawan. Maya-maya pa ay nagwika si Berting. Huwag na kayong mag-abala pa na tumakas. Hindi rin kayo makakaalis dito. Namarkahan na kayo ng mga aswang, kaya imposible na ang pagtakas dito. Kahit saan pa kayo sumuot, ay maaamoy namin kayo. Wika niya pa sa amin. Ngunit sa mga panahong ito, Sir Carl, kahit kinakabahan ako, ay hindi ako pinanghinaan ng loob. Sa isip ko pa ay lalaban talaga ako kahit anong mangyari. Mamamatay na kung mamamatay, pero hindi ako papayag na hindi ako makatabla. Ipinangako ko rin sa aking sarili na kung sakaling makaligtas man ako roon, ay magbabagong buhay na ako. Tatalikuran ko na ang aking masasamang bisyo at magpapakatino na. Maya-maya pa ay matagumpay nang naputol ni Densyo ang gapos na nakapulupot sa aking kamay. Ambang iitakin na kami ni Berting nang agad ko namang nadampot ang boteng lagayan noong tuba at agad ko itong inihampas sa ulo ni Berting. Kitang-kita ko pa ang pagtulo ng sariwang dugo sa kanyang ulo, ngunit nakangiti lamang ang lalaki na parang walang epekto iyon sa kanya. Dinilaan pa ni Berting ang dugo na tumulo mula sa kanyang ulo. Hanggang sa maya-maya ay kita na namin ni Densyo ang pagbabagong anyo nito. Mula sa pagiging matipunong lalaki, tumubo ang mahaba at maiitim na balahibo sa buo nitong katawan. Tumalim din ang kanyang mga ngipin at humaba ang mga kuko. Sobrang pula ng kanyang mga mata. Noong mga oras na iyon ay sobra na rin akong kinikilabutan at hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hanggang sa hinatak na ako ni Densyo at nagwika ito ng, Pare, tara na! Tumakas na tayo rito! Umalis na tayo kung gusto mo pang mabuhay! Agad akong bumalik sa katinuan at tumakbo papalayo patungo sa lugar na aming pinagparkingan ng motor. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi iyon naging madali. Maya-maya pa ay bigla kaming hinarang ng isang lalaki na maihahalin tulad sa anyo ni Berting at agad itong umatake. Nadaptisan ako sa braso ng kanyang matutulis na kuko, ngunit agad namang sumugod si Densyo. Itinarak niya sa sikmura ang hawak na balisong, habang sinigundahan ko naman ito ng ilang mga suntok sa mukha. Napansin naming ininda ito ng aswang, kung kaya't dali-dali kaming kumaripas ng takbo papaalis. Kung hindi nyo na itatanong, high school pa lamang ay talagang basagulero na kami ni Densyo. Palaging siya ang kasakasama ko sa tuwing may pagtitripan kami o di kaya uupakan sa loob o sa labas man ng paaralan. Hindi po ako nagmamayabang, Sir Carl, at sana ay huwag tularan ng kabataan
Dahil mali po iyon na maging basag ulo sa paaralan. Muntik na rin nga kaming makulong dahil doon. Mabuti na lang at minor de edad pa kami noon at naareglo ng aking mga magulang. Balik na tayo sa kwento, Sir Carl. Habang tumatakbo pa palayo, ramdam namin ang mga nilalang na nasa paligid, pero patuloy pa rin kami sa pagtakbo. Sa kasamaang palad, maliit lamang ang flashlight na dala-dala ni Densyo, kaya limitado lamang ang abot ng liwanag nito. "Huwag ka na lumingon, pare! Dire-diretso lang ang tingin para hindi ka madapa! Malapit na tayo!" Wika ko pa kay Densyo, hindi kasi ito mapakali. At panay ang lingon sa likuran. Makalipas pa ang ilang minuto ay narating na nga namin ang pinagparadahan ng motor. Akma ko na sanang kukunin ang susi sa bulsa, ngunit napansin kong wala ito doon. "Densyo, nawawala ang susi! Naihulog ko yata kanina habang tumatakbo tayo." "Ha? Talaga?" "Ano, balikan natin?" Tanong ko pa sa kanya. Wala na tayong ibang choice eh. Tara, baka nasa daanan lang yun." Wika niya naman, kung kaya't agad kaming bumalik sa aming dinaanan. Binaybay namin ang daan, ngunit sa kasamaang palad ay nakita namin si Berting habang nakangisi. Nagwika ito ng, "Ito ba ang hinahanap nyo?" At ipinakita ang nawawala kong susi. Doon ko naalala na nailagay ko pala iyon sa lamesa doon sa kubo niya habang kami ay nagiinuman. Dahil na rin sa pagkataranta ay hindi ko na malayang naiwan ko pala ito. Dali-dali kong sinugod si Berting at pinagsusuntok sa mukha. Agad din naman akong tinulungan ni Densyo at pinagsasaksak niya ito ng punyal. "Kunin mo na ang susi, pare! Bilis!" Wika ko pa dahil mahigpit ang hawak ko roon. Nakabaon rin kasi ang mga kuko noon sa tagiliran ko, kaya tiniis ko lang ang sakit para makuha ni Densyo ang susi. Hindi naman ganoon kalalim ang pagkakabaon ng mga kuko, pero masakit at makirot iyon. Hanggang sa matagumpay na makuha ni Densyo ang susi at sabay na kaming nagtatakbo papunta sa pinagparadahan ng motor. Ngunit sa kasamaang palad ay napalibutan na kami ng mga aswang na naninirahan doon sa baryong iyon. Dali-dali kaming sumakay at pinaandar na ni Densyo ang motor. Hindi kasi ako sigurado kung makakapagmaneho ako ng maayos dahil iniinda ko ang malaking sugat ko sa tagiliran. Noong makarevolusyon ng ilang ulit ang makina ay pinaharurot na ni Densyo ang motor. Binangga namin ang dalawang aswang na humarang. Tumalsik iyon at muntik din kaming tumilapon. Mabuti at nakatukod ang paa ni Densyo, saka ipinagpatuloy ang mabilis na pagpapatakbo. Subalit hindi pa rin kami nilulubayan ng mga aswang. Nilingon ko ang aking paningin sa itaas at nakita ko ang ilang manananggal na nakasunod sa amin. Namangha ako sa sobrang bilis nila dahil talagang nasasabayan nila ang takbo ng motor. "Pre, bilisan mo pa! Maraming nakasunod sa atin! Maaabutan na nila tayo!" Tarantang wika ko pa kay Densyo habang nakakapit ako sa bewang niya. Tumango lamang si Densyo at talagang nag-focus sa pagmamaneho. Patuloy naming binabaybay ang kahabaan ng daan, ngunit patuloy pa rin nakabuntot ang mga aswang sa amin, hanggang sa may humarang sa amin na maitim na nilalang. Dahil doon ay aksidenteng nakabig ni Densyo ang manibela at dire-diretso kami patungo sa gilid ng daan. Mabuti na lamang talaga at maraming puno ng saging sa lugar, kung kaya't hindi kami masyadong napuruhan. Bumangga lang kami sa puno ng saging, pero hindi pa rin namamatay ang makina ng motor. "Pare, ayos ka lang ba? Kaya mo tumayo?" Wika pa ni Densyo. "Oo pare, ayos lang ako." Wika ko pa at dahan-dahan na rin bumangon. Muling pinatakbo ni Densyo ang motor at nakakapit uli ako sa kanya. Maya-maya pa ay bigla akong nakaramdam ng tuwa nang makita ko ang isang maliit na kubo
na naroon sa may gitna ng kakahuyan. Tara pare, puntahan natin. Humingi tayo ng tulong doon. Pag-aaya ko pa sa kanya. Nang mga panahong ito, batid kong nagdadalawang isip pa si Densyo dahil baka mga aswang rin ang nakatira doon. E di lalong wala na kaming kawala, ngunit wala na siyang nagawa. Kung magpapatuloy kasi kami sa daan papalabas ng highway, ay siguradong naroon nag-aabang ang napakaraming mga aswang. Kaya lumihis na lang kami at hindi na muna tumuloy sa pupuntahang highway. Naglakad na kami ni Densyo patungo doon sa nakita naming kubo. Iniwan na lamang namin ang motor. Tao po! Tao po! May tao po ba riyan? Wika ko pa habang kumakatok sa pintuan. Maya-maya pa, bigla na lamang lumiwanag sa loob ng bahay na mukhang may nagsindi ng lampara. Pagkabukas ng pinto ay bumungad sa amin ang isang matanda na kinukusot-kusot pa ang kanyang mga mata. Medyo matikas iyon at putian ang kanyang buhok. Hanggang sa maya-maya ay biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at nagwika ng, "Halika! Pumasok na kayo sa loob! Bilis!" At agad naman naming sinunod ni Densyo. Ora mismo ay agad naming ikinuwento ang aming naranasan sa liblib na baryong iyon. Habang nakikinig ang matanda ay bigla siyang huminto at may inusal na dasal. Hindi namin mawari ang mga sinabi niya dahil kakaibang lingwahe iyon. Maya-maya pa ay nagwika ito ng, "Ano ba kayo? Ba't kayo pumunta sa lugar na iyon? Hindi niyo ba alam na lugar ng mga aswang yun? Ang mga bata talaga ngayon, hindi na nag-iisip ng tama." Paninirman niya pa sa amin. "Ano ginawa niyo roon? Bakit kayo nagpunta sa kanila?" Galit na pagtatanong niya pa. Kasi po, fiesta sa kanila." Wika pa ni Densyo. "Nako, naniwala naman kayo. Wala namang eksaktong petsa ang fiesta nila dyan. Hindi naman yan barangay o bayan para magkaroon ng opisyal na pagdiriwang ng fiesta. Tuwing may magagawing tao dyan sa kanila na pwedeng katayin upang gawing panghanda, edi iyon ang araw ng fiesta nila. Kaya kung linggo-linggo ay may mahihikayat silang magpunta dyan at walang alam sa background nila, edi linggo-linggo ang kanilang fiesta. Kayo talaga, mga napakaisip bata nyo. Mga taga-probinsya pa naman kayo kung maturingan. Kaya paano kayo nagawang lansihin ng mga taga rito? Ako nga pala si Enteng, isa akong albularyo. Maswerte kayo dahil dito kayo napadpad sa kubo ko. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyo. Titiyakin kong hindi kayo magagalaw ng mga aswang na yan. Basta pumirmi lang kayo sa loob ng bahay. Maliwanag!" Wika pa sa amin ang matanda na agad naman naming sinang-ayunan. Lumabas ng bahay niya si Mang Enteng. Narinig naming nagdarasal siya sa labas at parang meron din siyang mga kinakausap na hindi namin nakikita. May inilagay din siyang mga dahon sa pinto at bintana. At ayon sa kanya, mabisa daw iyon na pantaboy sa mga aswang. Nang mga panahong ito, rinig namin ang malalakas na pagaspas at yabag ng mga paa sa labas ng bahay. Pero hindi talaga sila makalapit sa kubo ng albularyong iyon. Habang nag-aantay na magbukang liwayway, ginamot ako ng matanda dahil medyo madami na rin ang nawawalang dugo sa akin. Nagdurugo pa rin kasi ang mga sugat ko. Patuloy kaming sinisermonan ng albularyong iyon, pero alam din naman namin sa aming mga sarili na mali at may pagkukulang talaga kami. Kinaumagahan, sinigurado ni Mang Enteng na wala na ang mga aswang sa paligid bago niya kami pinayagang umalis. Labis ang pasasalamat namin sa kanya at pinangako namin na babalik kami sa kubo niya upang makabisita. Sa kabutihang palad, maayos naman ang kondisyon ng motor at umandar pa rin iyon.
kung kaya't agad kaming nakauwi ni Densyo sa lugar namin. Pagkarating sa bahay ay sermon din ang inabot ko sa aking mga magulang. Ngunit masaya naman ako dahil nakauwi pa akong buhay. Ikinuwento ko sa kanila ang naging karanasan namin at lalo pa akong pinagalitan ni nanay dahil sa dami raw ng lugar na dadayuhan ko ng inuman. Doon pa sa baryo ng mga bantog na aswang. Sabi ko naman na huwag na siyang mag-alala. Natutunan ko na ang aral ng buhay. At hindi ko nasasayangin ang pangalawang pagkakataong mabuhay na ibinigay sa akin ng Panginoong Diyos. Magbabago na ako at magpapakatino. Marami akong natutunan dahil sa pangyayaring iyon. Ang karanasan kong iyon ay ang siyang naging daan para magtino ako at maging responsableng tao hanggang sa ngayon. Labis din ang pasasalamat ko sa Poong May Kapal dahil ginabayan niya kami ni Densyo noong mga panahong iyon at hindi hinayaang maging panghanda sa fiesta ng mga aswang. Maging si Densyo ay nagbago na rin. Umiinom pa rin naman kami pero kaunti na lang at paminsan-minsan. Hindi na kami dumadayo ng mga fiesta o kung saan-saan. Basta kapag magiinuman kami, kung hindi sa bahay nila ay sa bahay na lang namin. Ganun lang, para iwas na rin sa gulo. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Sir Carl. Maraming salamat po. Naway may matutunang aral dito ang iyong mga tagapakinig. More power po sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Raul ng Bicol. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.